Magandang araw. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Calvin, 28 anyos. Ako'y isang nurse na nakabase dito sa pampublikong ospital ng Dumaguete City. Gusto ko sanang ibahagi ang naging karanasan ng aking yumaong lolo Felix tungkol sa mga mahiwagang agimat noong araw. Aminado ako na hindi ako gaanong naniniwala sa mga ganitong usapan. Ngunit nang malaman ko ang kwento ni Lolo Felix, isa ako sa tuluyan ng naniwala. Ang mga agimat, anting-anting, mutya, bertud o medalyon ay totoo at talagang malaki ang naitutulong sa mga tao noong araw. Hindi sa nagmamalaki, ang aking pamilya ay takbuhan ng mga taong medyo hikahos sa pangkabuhayan. May malaking lupang namana sina Lolo mula sa kanyang mga yumaong magulang. Kaya naman masasabi kong may mapupuntahan naman talaga kami sa panahon ng krisis. Ang lupang pagmamay-ari ni Lolo ay may 3 parte. Una ay ang malawak na pastuhan. Pangalawa ay ang bukirin kung saan naroon ang malalaking taniman ng kape, niyugan, saging at gabi. Pangatlo naman ay ang sapa kung saan madalas kaming naliligo ng aking mga pinsan tuwing nagbabakasyon kami dito. Hindi ko masasabing pang mayaman ang bahay ni na Lolo, pero alam kong luma na to. Ang kanilang malaking balkonahe ay may natatanging lugar kung saan madalas kaming magkwentuhan noong maliliit pa lamang kami. Ibinabahagi niya sa amin ang tungkol sa mga nangyari at pinagdaanan niya noong araw. Kagaya ko ay may kakulitan din si Lolo. Madalas siyang gabihin sa kakagala noong araw. Sa katunayan, pinagagalitan siya noon ng kanyang nanay dahil palagi siyang ginagabi sa daan. Noong kapanahunan nila ay matunog sa kanilang baryo ang tungkol sa mga aswang. Marami na ang nabibiktima kaya pinagbawalan na siyang lumabas tuwing gabi. Kaya lang, may katigasan ang ulo ni Lolo. Kahit alam niyang hindi pwede, ay tumatakas siya tuwing gabi. Dala ang kanyang tirador. Nagtutungo siya sa kagubatan para manguha ng itlog ng mga namamahingang ibon. Marami kasing ibon sa kakahuyan. Isang gabi, nakatakas na naman si Lolo. Dala ang kanyang tirador. Walang ingay na naglakad siya ng patalilis papunta sa kakahuyan. Gabi na at wala nang iba pang makikita pa sa kalsada kundi si Lolo. Tila umaga kung makapaglakad sa daan. Pasipul-sipul siya habang mahigpit niyang hawak ang kanyang tirador. Noong umaga kasi, napansin niya ang malaking sanga malapit sa sapa na may pugad. Nakasisiguro siya, may laman na naman itong itlog. Pagdating niya sa sapa, nagtaka siya. Nalingunan niya ang naglulunoy niyang kalabaw na tila nababalisa at paulit-ulit lang na umaahon mula sa tubig. Wala namang ulan o napapabalitang bagyo, kaya kampante ang kanyang loob na hindi magkakabaha sa sapa. Bago puntahan ng pugad, naisip niyang pakiramdaman kung ano ba ang problema ng kanilang hayop. Nilapitan niya ito at pinagmasdan. Nagtaka siya dahil nguya ito ng nguya. Sinubukan niyang hawakan ang panga ng kalabaw kahit saglit lang. Nagulat siya nang may iluwa ang kalabaw sa kanyang palad. Isa itong ngipin. Mulagat na napatingin ulit si Lolo sa kanyang kalabaw. Tila ba tinatansya niya kung talagang galing sa bibig ng kalabaw ang ngipin. Napakaputi nun. Hindi kagaya ng sangipin ng kalabaw nila na nasa bibig na tila may pagkadilawang kulay. Sa halip na itapon, naisip niyang itago ang nasabing bagay. Interesante kasi ito sa kanyang paningin. Isinilid niya ito sa bulsa, tsaka naglakad papunta sa kanyang tunay na sadya, ang pugad. Walang takot siyang umakyat sa puno nang hindi iniisip na medyo mahamog na, kaya huli na nang mapagtanto niyang madulas pala ang sanga na inakyatan niya. Nalaman niya lang ang tungkol doon nang sumablay sa pagsabit ang kanyang kaliwang paa.
Dire-diretso siyang nahulog at bumulusok pababa at humandusay sa lupa. Halos panawan siya ng ulirat dahil sa labis na sakit. Mukhang masama pa yata ang pagkakabagsak niya, kaya naman ingat na ingat siyang bumangon at sinipat ang sarili. Kabado siyang pinakiramdaman kung may nabali ba sa kanyang mga buto, ngunit nagalak siya nang malamang ayos lang siya. Tumayo si Lolo at hindi na lang kinuha pa ang itlog na kanina ay minimithi niyang maakyat. Tila natakot siya sa isiping baka hindi normal na ibon ang may-ari ng mga itlog na yon. Paano na lang kung engkanto pala ang mga ito? Hintakot na umatras si Lolo at nagdesisyon ng umuwi. Alam niya na malalagot siya sa kanyang mga magulang kapag natuklasan ng mga ito ang ginawa niya. Malinaw na dumating kaagad ang karma na para sa kanya dahil sa pagsuway sa utos ng mga magulang. Kinaumagahan, halos ayaw bumangon ni Lolo. Oras nila para ilipat ng lalagyan ng kanilang kalabaw, kaya pupungas-pungas siyang nagtungo sa sapa para kuhanin ang kanyang alagang kalabaw. Kanya-kanya silang lipat ng kanyang mga kapatid, kaya wala nang rason pa para magturuan ng dalawa. Diretso kaagad si Lolo sa sapa. Habang naglalakad, hindi sinasadyang napalingon siya sa puno kung saan siya nahulog kagabi. Nakita niya ang bahagyang pagkayupi ng isang bato. Base sa itsura nito, mukhang sa lugar na yun siya bumagsak. Bumakat pa ang siko niya dahil alam niyang tinukod niya ang siko sa bato. Pero ang malaking palaisipan sa kanya, ang batong binagsakan. Bato yun eh. Bakit tila hindi man lang siya tinablan? Umiling-iling si Lolo at nilampasan na lang ang nasabing bato. Batid niyang may kakaibang hiwagang nangyayari sa kanya. Kailangan niya lang nabantayan ang lahat ng yon. Nang sumapit ang gabi, dala ang tirador ay muli na namang tumakas sa bahay si Lolo. Sa pagkakataong yon, ay isang itak naman ang dala niya. Walang malinaw na dahilan kung bakit itak ang dinala niya. Malakas lang ang pakiramdam niyang magagamit niya ito sa daan mamaya. Puntirya niyang puntahan ng baryo. Sa mga oras na yon, alam niyang gising pa ang mga tao. May nag-iisang telebisyon kina Kapoldo kung saan nakagawian ng manood ng mga taong pagod galing sa maghapong pagtatrabaho sa bukid. Pagdating sa tahanan ni Kapoldo, dumukot siya kaagad ng 2 sentimo. Bayad para sa 2 oras ding panonood. Noong araw ay nakahiligan niyang manood ng mga pelikulang maaksyon. Ngunit hindi siya pinapayagan ng ama kaya tumatakas na lang siya. Marami ng tao pagdating niya sa loob ng isang malawak na bulwagang puno ng monoblock chair. Nagsisimula na din ang palabas na kagaya ng isang sinihan, kaya naman tuwang-tuwa siyang naupo sa bandang harapan, malapit mismo sa telebisyon. Nakikita niya ng malinaw ang palabas, maging ang mga imahe ng mga kapitbahay niyang kasama niya sa panonood. Sa katunayan, sinadya niyang tumabi sa kababatang si Angelita. Kinukumbinsi niya ito na huwag siyang isusumbong at baka mapalo siya nang wala sa oras. Kabaligtaran ng pangalan nito ang ugali ni Angelita. Dahil demonyita ang ugali nito. May pagkamatabilang dila ng dalagita. Mahilig itong makipaglapit sa kanya at higit sa lahat, inuutangan siya nito. Nadagdagan ng 1 sentimo ang binayad nito kay Kapoldo para sabay silang umuwi pagkatapos. Walang nagawa si Lolo kung hindi pumayag sa gusto ng kanyang kababata. Kahit kailan naman talaga ay hindi siya nananalo rito. Habang nanonood, pasimpleng bumulong sa kanya si Angelita. Ang sabi nito, may kasama daw silang aswang sa loob ng silid at nanonood din ng pelikula. Ngaling-ngaling batukan ni Lolo si Angelita noon, ngunit nagkataong napalingon siya sa bandang likuran kung saan naroon si Aling Waling. Hindi niya maintindihan
kung bakit tila hindi mapakali ang matanda at sinasamaan sila ng tingin. Wala namang usap-usapan sa kanilang lugar na may kakaiba sa ginang, kaya ganun na lang ang kanyang pagtataka. Kahit ayaw niyang pansinin ang ginang, ay agaw pansin talaga ang ginagawa nito. Hindi kasi mapakali ang matanda at animo nangangati, kaya imbes na manood ng pelikula ay kay aling-waling ang kanyang atensyon. Pasado 9:00 ng gabi nang matapos ang palabas. Kanya-kanya na sa paglabas ang mga tao. Lahat ay nais ng mag-uwian. Sinadya nilang magpahuli ng labas para hindi na sila makipagsiksikan sa mga taong nauuna sa kanila. Habang nasa daan, panay ang lingon ni Lolo sa paligid. Pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanila mula sa kadiliman. Nang saliliko na lang sila sa munting kalsada pa uwi sa bahay nila, gayon na lang ang pagkataranta ni Angelita nang mamataan ang bulto ng isang malaking aso sa di kalayuan. Tila ba sinasadya sila nitong abangan? Tinahip ng kaba ang dibdib ni Lolo. Pakiramdam niya ay may mangyayaring hindi maganda. Kaya naman habang papalapit sila sa kinaroroonan ng aso, patindi ng patindi ang tensyon na namamagitan sa kanila. Nang tuluyan na nga silang magkaharap, nangangalit na kumahol ang aso dahilan para ilabas niya ang itak at iumang sa aso. Tinakot niya ito, sabay sabing padaanin sila kung ayaw nitong umuwing kulang na ang katawan. Sa labis nilang pagkagulat, biglang nagbago ng anyo ang aso at naging isang tao. Walang babalang nakipagbuno ito kay Lolo habang itinulos naman sa kinatatayuan si Angelita at hindi makapagsalita. Lumawit ang dila ng aswang at umangil na tila ba natatakam ng lumantak ng tao. Walang babalang pinagtataga ito ni Lolo, ngunit maging siya ay labis na nagulat nang mapansing bumibilis ang kanyang mga kilos habang ang kanya namang reflexes ay mas lalong nagiging alerto. Nagtataka man, ipinagpatuloy ni Lolo ang kanyang ginagawa. Kalaunan, napapansin niyang diskumpiyado na ang aswang sa ginagawang pag-atake. Ginagamitan na siya ng kakaibang taktika, ngunit lahat ng yun ay nagagawa niyang malusutan. Maya-maya lang, ikinabigla ng aswang nang pumorma si Lolo na tila ba nanunungay. Kagaya ng isang toro o kalabaw. Niyuyuko niya ang ulo, tsaka pasulong na tumakbo papunta sa aswang. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataong makaganti ang aswang matapos itong bumanggas sa kanyang ulo, ay tumilapo ng aswang ilang distansya ang layo mula sa kinaroroonan nila. Hindi pa nakontento si Lolo. Literal niyang hinabol ang pagtilapo ng aswang sabay hampas rito ng itak na hindi na naiwasan ng aswang. Umatunga lang nilalang nang matamaan ng pag-itak ang kanyang balikat dahilan para manghina siya. Ang sigaw niya ay humalo sa katahimikan ng gabi at nagmistulang huni na lamang ng mga panggabing insekto. Hindi ka agad nakaatake ulit ang aswang dahil sa labis na panghihina. Bahagyang umatras ito at tila asong nasaktan na dinilaan ng natamo niyang sugat. Nang mga oras na yon, hindi maintindihan ni Lolo kung bakit hindi man lang siya nakaramdam ng takot. Sa katunayan niyan, gustong-gusto niyang saktan ng aswang na umatake sa kanila. Nilapitan pa niya si Angelita at niyugyog na tila ba hindi na magawang gumalaw sa kinaroroonan. Nakailang kurap pa si Angelita bago tuluyang magising mula sa pagkakatulala. Makalipas lang ang ilang saglit, nataranta ang babae nang makita ang nilalang sa kanilang harapan. Ito naman ang pumalahaw ng iyak tsaka pinagdadampot ang mga bato sa paanan sabay ibinato sa aswang na tila nahintakutang umiwas-iwas sa kanila tsaka bigla na lang naglaho sa kadiliman.
Hinintay niya munang mahimasmasan si Angelita bago sila magpasyang umuwi. Nang dumating sila sa bungad ng kanilang tahanan, ay nakita na niyang nakaabang ang kanyang tatay at may dalang sanga ng bayabas. Kapag ganoon ang dala ng kanyang ama, natitiyak na ni Lolo na isang malawakang pagkastigo ang gagawin nito sa kanya. At ubili siyang lumapit sa kanyang tatay nang makita ang mabagsik nitong muka. Bago pa man maitanong sa kanya ng ama kung saan siya galing, ay tinamaan na siya ng dala nitong pamalo sa kanyang pang-upo. Umaray siya, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Siya namang pagtalilis ni Angelita patakbo sa kamalig nito sa likuran ng bahay nila. Marahil, natakot rin ang kababata ni Lolo na maisali sa kaguluhan. Galit na tinanong ng kanyang ama kung saan ba siya nanggaling. Yuko ang ulong sinabi niyang nakipanood siya ng telebisyon sa bayan. Isinalaysay pa niya na may nakasagupa silang aswang ni Angelita at nagawa nila itong puruhan, ngunit hindi na siya pinakinggan pa ng kanyang ama. Basta na lang siyang hinila papasok at galit na pinagsabihang huwag na ulit tatakas. Hindi raw alam ni Lolo kung gaano kadelikado ang kanilang lugar sa pagsapit ng dilim. Hindi na sinagot pa ni Lolo ang kanyang ama. May punto naman to. Isa pa, ginagawa lang naman ng kanyang ama ang mga bagay na yon dahil responsibilidad ng isang ama na protektahan ng kanyang anak laban sa kapahamakan. Tumuloy siya sa itaas ng bahay at narinig ang nakaririnding ungol ng kanyang mama. Simula nang mamatay ang lola ni Lolo, ay palagi na lang nagkakagano ng kanyang inay. Wala namang malinaw na dahilan kung bakit. Basta ang alam lang niya, hindi na natapos-tapos ang ungol nito. Naintriga siyang silipin ng kanyang nanay, ngunit napaatras siya nang makita ang kanyang tatay na papalapit naman sa kanyang kinaroroonan. Napalunok si Lolo at muling umatras. Tinanong niya ang kanyang ama kung ano ba ang nangyayari sa kanyang nanay. Ngunit kaagad na umiling ang kanyang ama, tsaka pinagsabihan siyang huwag nang maraming tanong. Basta pumasok na lang daw siya sa kanyang kwarto dahil lumalalim na ang gabi. Kinaumagahan, kumalat sa buong baryo ang tungkol sa aswang na nakasagupa ni na Lolo. Nalaman ito ng mga tao dahil sa pagsasalaysay ni Angelita. Ikinuwento pala kaagad ng dalagita ang nangyari sa kanila noong nakaraang gabi. Nais itong ipagyabang ni Lolo, ngunit nagtataka siya dahil hindi man lang nakitaan ng pagmamalaki ang kanyang ama sa mga naririnig. Nalungkot si Lolo. Mas napapansin pa niya na pinupuri ng kanyang ama ang kapatid. Gayunpaman, hindi niya pinairal ang selos at sa halip ay naghanap ng paraan para bumilib sa kanya ang ama. Alam niyang hindi pa napapanahon, kaya naman nagpunta siya sa bahay ni Capoldo para itanong ang tungkol sa bagay na natagpuan niya at kung bakit hindi siya nasasaktan sa malalakas na palo o atake ng aswang. Tinanong niya sa matanda kung para saan ang ngipin ng kalabaw na natagpuan niya mula din mismo sa kanilang sariling kalabaw. Ayon kay Capoldo na isang albularyo, isang anting-anting daw ang kanyang nakuhang ngipin. Kaya siya nitong bigyan ng pambihirang lakas na kagaya ng kalabaw. Hindi nasasaktan sa tuwing ibubunggo ang sarili at hindi tinatablan ng sakit kapag nahuhulog. Isa na daw siyang literal na antingero at hindi ito po pwedeng ipakita o ipaalam man lang kahit kanino. Nang magpunta siya sa bayan para bumili ng gamot para sa may sakit niyang ina, nakasalubong niya si Aling Waling. Katulad kagabi, masama ang tingin nito sa kanya. Tila ba may ginawa siyang hindi nito nagustuhan na totoo naman talaga. Yun ay ang ginawa niyang pakikipagsagupa sa aswang. Malakas ang kanyang pakiramdam na si Aling Waling ang asong nag-abang sa kanila ni Angelita kagabi. Wala namang ibang magkakainteres na saktan sila
kundi ang matanda lang naman. Umatras siya nang mapansing papalapit sa kanyang kinaroroonan ng matanda. Napaigtad siya nang mapansing bumulong ito sa kanya. Ayon sa matanda, isa daw siyang dakilang hangal. Napakunot noo siya at nagtaka. Gusto niyang magtanong, ngunit malayo na ang ginang. Binaliwala na lang niya ang sinabi nito at nagmamadaling nagtungo sa tindahan. Binili niya ang gamot na kailangang bilhin at saka lumarga na pauwi. Pagdating sa bahay, naabutan niyang umuungol na naman ang kanyang ina. Sa pagkakataong yun, naisip na niyang pasukin ito sa kwarto. Namataan niyang nangunguha ng dahon ng kanyang ama na marahil gagamitin ito para gamot sa karamdaman ng kanyang ina. Walang ingay niyang pinihit pabukas ang kwarto at sumilip. Nasa sulok ang kanyang ina, nakatalungko at tulala na para bang may kinakatakutan. Nilapitan niya ang kanyang inay at kinumusta. Tinanong niya ito kung ano ba ang nararamdaman. Ayon sa kanyang ina, masakit daw ang sugat nito. Itatanong na sana niya kung ano ba ang nangyayari rito. Ngunit biglang dumating ang kanyang ama at marahas siyang itinulak palabas. Nagtataka man, nagawa pa niyang kumprontahin ng ama kung ano ba ang nangyayari sa kanyang nanay. Kung bakit bigla ang nagkasakit ito at hindi man lang sila pwedeng lumapit. Bumuntong hininga ang kanyang ama. Pagaling naman na daw ang kanyang mama, kaya hindi na mahalaga kung ano ang nangyari sa kanya. Ang kailangan lang daw nilang gawin, huwag nang lalabas ng bahay dahil ang aming nanay ay nakagat ng aswang. Napasinghap si Lolo at naikuyom ang mga palad. Kung gayon, ang naiisip na naman niyang may kasalanan nito ay ang aswang na si Aling Waling. Pinagbawalan na siya ng kanyang ama na lumabas kapag 10 oras na ng gabi. Ngunit noong mga oras na yon, labis ang puot na nadarama ni Lolo. Gusto niyang ipaghiganti ang nangyari sa kanyang nanay. Kaya naman dala ang sibat na pangontra nila sa aswang ay inabangan niya ang pagdaan ni Aling Waling. Alam niya naman kung bakit ito nanonood ng pelikula sa baryo tuwing gabi. Yun ay para makahanap ng kanyang mabibiktima. Hindi naman siya nabigo. Makalipas ang ilang minuto, may namataan siyang itim na pusang papasok sa bahay nila. Naalarma si Lolo. Dali-dali siyang lumapit papunta sa kanilang tarangkahan at humahangos na pumasok. Naisip ni Lolo, baka narito si Aling Waling para kainin ng kanyang nanay. Inabangan niya ang aswang pero hindi niya ito hahayaang makapasok sa bahay nila. May tiwala siya na kaya niya itong kalabanin. Malakas siya at hindi nasasaktan dahil sa ngipin ng kalabaw na kanyang daladala. Una niyang tinignan ang silid ng kanyang mga magulang. Wala doon ang kanyang nanay pero nahihimbing ang kanyang tatay. Napakunot noo siya. Bumaba siyang muli at namataan ang bulto ng kanyang inay na papasok sa kusina. Ngunit nang sumunod siya doon, hindi niya ito mahanap maliban sa itim na pusang naroon at mukhang may nilalantakang malansa, masangsang at purong dugo. Sinagilihan siya ng takot at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. Sinaksak niya ang pusa. Nabatid niyang ang aswang kaya napaigik ito. Maya-maya lang, gayon na lang ang gulat ni Lolo nang magbagong anyo ang pusa at naging tao. Ang masaklap pa, ang taong iyon ay walang iba kundi ang kanyang nanay. Isang palahaw mula sa kanyang ama ang kanyang narinig. Kitang-kita nito ang ginawa niya sa pusa. Isa lang ang tumatak sa kanyang isipan noong mga panahong yun. Aswang ang kanyang nanay. Napatay niya ang aswang, pero mas masakit pa ang katotohanan na ang inaakala at pinagbibintangan niyang aswang na si Aling Waling
ay isa palang malaking kamalian dahil ang tunay na aswang ay ang kanya mismong ina. Kaya tawang-tawa ang matanda sa kanya dahil wala siyang kaalam-alam na ang kinapopootan niyang aswang ay nasa bahay niya lang pala. Nagluksa ang kanilang buong pamilya, ngunit itinago ng kanyang ama ang kanyang ginawa. Malungkot nitong isinalaysay na ang aswang na nakasagupa niya at nataga ng itakang balikat ay ang kanyang ina. At namana nito ang bertud ng pagkaaswang ng kanyang lola, kagaya ng pagtanggap niya sa ngipin ng kalabaw na ipinamana ng mga elemento sa kanya. Isang mapagpalang araw mga kabayan, malugod ko pong ipinapaalam sa inyong lahat na available na po ang ating channel membership na kung saan po pwedeng mag-avail sa halagang 49 pesos per month. I-click nyo lamang ang join button na makikita sa ating channel page at kapag nakapag-join ka na ay isa ka ng ganap na tropang kabalyero. Hindi po ito sa pilitan ito po ay para lamang sa mga gustong magbigay ng ekstrang suporta sa ating channel at ma-enjoy ang mga simpleng perks na meron tayo. Wala pong mawawala o magbabago kung hindi po kayo mag-join. Sa mga magjo-join naman po sa ating channel membership ay magkakaroon kayo ng membership badge, access sa mga exclusive emojis at special member recognition. Welcome in advance sa mga magpapa-members at maraming salamat sa lahat ng mga kabayan nating walang sawang sumusuporta sa ating channel. Kita-kits tayo mga kabayan, pagpalain tayong lahat.